interpolation. So mas madali ito compared sa midterms natin, itong interpolation. So interpolation, siguro naman familiar kayo sa interpolation, So sa mga naunang section na na-discuss na namin to, I believe ginagamit nyo din to sa thermodynamics, tama ba? Ginamit nyo ba to sa thermodynamics, interpolation? Okay, kinukuha yung mga nasa gitnang value sa given tayo ng pressure, volume, or temperature. Tama, di ba? Tapos kukuhanin natin yung mga nasa in between the given data. So ganito lang din dito sa numerical methods. Ang pagkakaiba lang natin dito sa numerical methods ay we have three kinds of method sa pagkuha ng interpolation and polynomial yung kinukuha natin. When we say polynomial, equation yung kinukuha natin. Hindi yung value mismo. Okay po? Again, dito sa numerical methods, formula, equation yung kinukuha. Pero minsan, yung value din yung kinukuha. Depende sa tinatanong. Pero malimit equation yung hinahanap. Ano po? So, start tayo. So, anong learning objectives natin under dito sa interpolation? So, una is for student to learn and understand the importance of interpolation. Then next natin to learn different kinds of technique when using interpolation. So, sa topic natin ngayon, meron tayong tatlo. Namely, the Newton divided difference, yan yung una natin. Then we have the Lagrange interpolation. And yung pangatlo, yung panghuli is the inverse interpolation. So lahat sila, pwede silang kumuha ng polynomial equation. So, ang Lagrange natin tsaka inverse, parehas lang yan. Mamaya matatakil natin kung ano yung pagkaiba ng dalawa. So, next, ano ba yung definition ng interpolation? So, ang interpolation, ginagamit natin yan para makuha yung value. Given tayo ng set ng data, then, ang kinukuha nating values, yung hindi given dun sa sets of data. So, yung pwedeng nasa gitna, or kung nasaan man dito sa, kung ano pa yung pinapahanap. Okay po, so interpolation is a method of deriving a simple function from the given discrete data. So hindi tayo makakapag-interpolate kung wala tayong given data. Ang minimum, 2 sets of points ang kailangan natin. Minimum na yon, 2 sets of points, which is x1, x2, tsaka y1 at y2. So this helps to determine the data point in between the given data ones. Okay po. In short, interpolation is the process of determining the unknown values that lie between the known data points. So, interpolation formula. So, ganito po ba yung formulang ginamit nyo dati sa thermodynamics nyo, sa Thermo 1? Linear interpolation. Ito po ba yung formula nyo ginamit? Exposure. Okay, so ito, one of the simplest way to find the values in between a given set of data. So, ganyan yung malimit na ginagamit kapag madali lang yung pinapahanap. So, under natin, we have three methods again. So, una nating i-discuss is Newton divided difference interpolation. So, under dito, interpolation is an estimation of value within two known values. Again, minimum natin dapat ay 2 points. In a sequence of values. So, Newton's divided difference interpolation formula is an interpolation technique used when the interval difference is not same for all sequence of values. So, anong ibig sabihin ng interval difference? Not the same. So, ibig sabihin yan, yung x1 at x2, tsaka yung y1 at y2, tapos meron pa tayong x3 at saka y3, hindi hindi the same yung difference nila. Kunyari, x2 minus x1 equal yan sa 2. Pagdating naman sa x3 minus x2, equal yun sa 5. Hindi equal. So, kailangan para magamit yung pinakamadaling formula which is ito, kailangan interval difference nila ay the same. So, pag hindi, dito pumapasok yung mga Newton divided difference interpolation, pati ang ating Lagrange and inverse interpolation. So, formula for Newton divided difference.
So ito, para mas maintindihan natin, idiretso na natin sa example. Mas madali nating ma-gets itong formula na to kapag ina-apply natin through example. So we have an example. Ito, using a table of divided difference, find the Newton interpolating for the following data. So we are given four points. 4 points, which is ang point 1 natin, -5, -2. Point 2 natin, -1 and 6. Point 3, 0 and 1. Then point 4, 2 and 3. So x and y. Sets of data ng x and y. Okay po? So punta tayo sa whiteboard para mas madali nating para ma-solve din natin maisa-isa. Yan, kita na po ba yung whiteboard natin? Yan, kita na no? Yes po. So when using Newton's divided difference interpolation, ito na ganito na yung solution niya ha. Ito na mismo yung solution, yung isusulat natin. So una nating gagawin, alamin natin ilan ba to? 4, di ba? 4 points siya. So pag 4 siya, automatics, maminusan lang natin ng isa. So 4 minus 1, we have 3. So ibig sabihin, meron tayong tatlong divided difference. Okay? Again, 4 yung points natin. Since 4 yan, minus 1. So 3 divided difference ang makukuha natin. Ano po? Okay tayo doon. Then, ang unang step natin, titingnan natin. Di ba ito si row 1? Wait lang. Bayin natin ng kulay. Ito si row 1, row 2, row 3, and row 4. Tapos pangalanan natin to. Ito si x1, x2, x3, x4. Ito y1, y2, y3, and y4. So, unang step natin, ang titingnan natin ay si row 1 tsaka si row 2. Gawa lang tayo ng linya. Mamaya makikita nyo kung anong kahalagahan nitong linyang to. Next ay si row 2 tsaka si row 3. Then, so, row 3 and row 4. Ngayon, kung meron pa yung kasunod, row 4 and row 5 and so on. So, dito, una natin tingnan. Again, ang inuna natin ay si row 1 at si row 2. So, ang formula dito para makakuha tayo ng first divided difference is tulok muna dito sa row 1 at row 2. So, ang formula dito, gagawa tayo ng fraction. Then, yung nasa numerator natin, lalagay natin dito is yung y. Okay po? Y. So, ano yung ilalagay natin dito? So, ito ang titingnan natin, yung linya. Okay po? So, tingnan natin yung linya. Ang ulang ilalagay natin dito is yung nasa babang linya, which is ito. So, sundan natin. So, we have, ano yung nasa babang linya? 6, di ba? So, 6. Then, saka natin isusunod yung nasa taas. Okay po? So, nailagay na natin yung nasa baba. Yung nasa taas naman, ang formula niya is y2 minus y1 over x2 minus x1. Or yung pag sinundan natin yung linya, 6 minus -2. So 6 minus -2 or 6 plus 2. Okay po. Pagdating naman dito sa denominator, sundan ulit lang itong linya, we have -1. Then minus, sundan ulit itong linya, pataas naman, we have -5. So -1 minus -5 or -1 plus 5. Okay po. So ito na ang una nating first divided difference. Simplify, we have 6 plus 2 is equal to 8 over -1 plus 5, which is equal to 4. We have 8 over 4, so 2. Okay po. Then, ganun lang din yung gagawin natin dito sa natitira. So we have, again, sundan ulit yung linyang pababa. We have 1. Then, sundan yung linya pataas. We have 6. So, minus 6.
Okay po, laging minus yan ha. Ito kaya naging plus kasi negative. Negative tong 2. Okay po? Then, denominator naman, ang denominator lagi natin ay yung value kay x. Sa numerator, yung value kay y. Okay po? Again, dito sa denominator natin, sundan ang linya. Pababa. So, we have 0 minus, pataas naman, negative 1, so plus 1 na. Simplifying this equation, we have negative 5 over 1, we have negative 5. Ano po? Then, dito naman sa pangatlo, we have, ano? Anong ating numerator? Again, sundan yung pababa, we have 3. Minus, pataas naman, we have 1. Okay po? Then, dito sa denominator natin, pababa ulit, we have 2. Minus, pataas naman, we have 0. So, 3 minus 1 over 2 minus 0. Simplifying this, anong sagot? We have 3 minus 1 which is equal to 2 over 2, so 1. Okay? So, gets ba kung paano nakuha yung 2, negative 5 at 1? Gets po? Yes po. Yes po, sir. Okay. So, itong mga nakuha natin, value yan ng y. Okay? Value pa rin yan ng y under first divided difference. Okay? So, yung x natin, hindi nagbabago. Yung y nagbago. So, yung galing dito sa original, 4 na y, naging 3 na lang. No? Ang goal kasi natin dito sa divided difference, maging isa lang yung y. No? So, dito sa second divided difference, so lagyan ulit natin ng linya. Ngayon, using Newton's divided difference, mas madali kayong makukuha kung gagamit kayo nitong linya. Ano? Na ganitong table. Ano, mas madali. Solution na rin to. Again, numerator. Anong sa numerator natin? Yung value ng y. Ano? So again, sundan yung linya. We have negative 5. Minus, pataas naman, 2. So laging mauuna yung pababa, minus yung pataas. Okay po? Ngayon, pagdating sa denominator, ano yung x nito? So again, sundan natin yung linya. Ano? So ganito yung mangyayari dyan. So since negative 5 ito, pababa siya, di ba? So ang susundan nating mga linya ay puro pababa. Okay po? So since negative 5 to, so we have bumaba. Nagkaroon dito ng fork, ano? So again, pababa. Dito siya tumapat na x sa 0. So 0. Okay? Gets po kung bakit 0 to? Gets po? So, Yes po. ito, minus 2. So, yung minus 2, yung 2 natin, pataas. So, pataas naman ng mga linya yung susundin natin. So, 2, pataas. So, we have negative 5. So, 0 minus negative 5 or 0 plus 5. Okay? So, simplify this equation. We have negative 7 over 5. Ano? Then, dito naman sa pangalawa natin, we have pababa 1. Pataas, negative 5, so plus 5 na yan. Then, yung denominator natin, again, sundan yung linya. Since si 1 ay pababa, pababa lahat ng susundan. Baba, baba, so 2. Okay? Minus, since si 5, negative 5 ay pataas, sundan lahat ng linyang pataas. Pataas, pataas, negative 1. So, plus 1 na to. Okay? So, ang ating sagot dito kapag sinimplify, 6 over 3 which is equal to 2. Okay po? Then, punta tayo kay third divided difference. So, ito, ang matitira na lang, isa na lang yung y natin. Ano? So, titigil na tayo doon. Again, sige nga kayo magbigay ng numerator natin. Anong numerator natin dito? Anyone? 2 plus 7 over. Okay, 2 plus 7 over 5. Then, sa denominator natin, anong denominator natin dito? Kung susundan natin ang mga linya, anong ilalagay? 1 minus 2 po. Okay, so 1 minus 2, pababa, pababa,
pababa. So, 2 muna. Ano? Since pababa si 2, bumaba uli dito, bumaba. So, 2. Minus, taas, 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 Negative 5 negative po. 5. So, 2 plus 5 dapat. Okay? Tama ba? 7, 5, taas, taas. Okay. So, any questions po regarding kung paano nakukuha yung mga denominator? Wala po? So, again, susundan nyo lang yung linya. Sorry kung pangit yung aking drawing ng linya. Mahirap kasi magsulat dito eh. Okay? So, once na meron na tayo nito, simplifying this equation, ang sagot dito ay using calculator. Pakikuha na po ng mga calculator nyo. Sabayan nyo rin ako. So, we have 17 17 over over 35. 35. Okay. Once na nakakuha na tayo, isa na lang yung y, punta na diretso tayo dito sa general form. Okay po? So, ang general form natin, we have fn minus 1 is equal to b1 plus b2 times x minus x1 plus etc. hanggang kay bn. So, ano yung bn? Yung n natin ay kung ilan yung y natin. Ilan ba yung naging y natin? So, ang atin ay 1, 2, 3, 4. Okay? So, hanggang b4 dapat to. So, isulat natin So, ano yung mga b1, b2, b3, and b4? Ang b1 at b2, b3, b4 natin is yung mga nasa taas na y. Negative 2. Dito sa first divided difference, ito yung nasa taas. 2. Dito, negative 7 over 5. Then, 17 over 35. Okay? Laging yung nasa taas. Okay po? Ng table. Kaya mas maganda may ganito kayo. So, ito yung b1. Ito yung b2. Ito yung b3. And ito yung b4. Okay? Isulat natin yung general formula. Or in standard form, f of x is equal to b1. So, sa umpisa dito, b1 lang yan. Plus, wait lang, ayusin natin. So, b1 lang to, plus b2. Ngayon, hindi lang b2 ang ilalagay natin dito. May nakamultiply na dyan na x minus x1. Lalagyan natin ng x minus x1 kay b2. Then, again, ilang b ang nakuha natin hanggang b4, di ba? So, may b3 pa to. So, plus b3. Then, dito kay b3, kopyahin lang natin yung nasa previous na b, which is b2 na ang meron siya ay x minus 1. X minus x1. So, x minus x1. Then, dadagdagan lang natin. Ng x minus x2. Okay po? And may b4 pa tayo. So, b4 times, again, kopya yung mga nasa previous, x minus x1 times x minus x2. Then, dadagdagan lang ulit, since 1, 2, di may 3 naman, x minus x3. So, ito na po. Ganito na po yung ating formula for this problem. So, any questions po regarding dito? Gets po ba kung bakit ganito? Okay, so next, isa-substitute na natin yung mga known values. Since nakuha na natin ang B1, B2, B3, and B4, then meron namang X1, X2, and X3, which is nandito. So ito yung X1, X2, X3, then B1, B2, B3, B4. Simpleng substitution lang yan. So f of x is equal to, anong B1 natin? Ang B1 natin, negative 2. So, negative 2. Plus, ang B2 natin. Ano ang B2? Positive 2. So, plus 2 times x minus x sub 1, which is negative 5. So, plus 5 na lang. Okay po. Then, we have plus B3 natin. Anong B3 natin? Ang B3 is negative 7 over 5. So, we have minus, minus 7 over
5. Then x minus, ito lang naman yan, di ba? So, kopya na lang. Then, x minus x2 natin. Anong x2? Negative 1. So, plus 1. Okay po. Then, B4 natin, yung nakuha nating huli, which is 17 over 35. Then, again, itong dalawang ito naman ay ito. So, kopya lang. X plus 5, x plus 1. Then, x minus, anong x3 natin? Nasa table, 0. So, x minus 0. Then, once na na-substitute na natin yan, simplify na. Isi-simplify lang natin. Distribution ng mga pwedeng i-distribute. Okay po? So, f of x is equal to negative 2 plus distribute to x plus 10. Then, dito we have minus 7 over 5 times, ito muna ang ating unahin. Bago natin i-distribute si 7 over 5. So, FOIL method. So, we have x squared, 5x plus x. We have 6x plus 1. Then, dito, since ito ay x minus 0, which is x naman to, pwede nating ilagay na, sama na siya sa 17 over 35. So, we have 17 over 35x times, since ito ay equal naman dito, kopyahin na lang natin to. X squared plus 6x plus 1. Okay po. Then again, distribute lang natin yung mga pwedeng i-distribute ulit. So we have negative 2 plus 2x plus 10. Then distribute natin to. We have negative 7 over 5x squared minus 42x over 5. Ay, sorry. Ito pala ay 5. 5 pala to dahil 5 times 1. Sorry. Then 5 times 7 over 5. Cancel, cancel. We have negative 7. Pagkatapos, dito naman, we have plus 17 over 35 x cube plus, sige nga po, pakikalkyo nga po, 17 over 35 times 6. Ano pong sagot? 102 over 35 po. 102 over 35 plus, then ito, 17 x squared pala to. Then, 17 over 35 times 5, we have 17 over 7x. Okay? Now, once na na-distribute na lahat, anong sunod? Pagsama-samahin lahat ng mga variables with the same exponent. So, unahin natin si x cube. Meron pa bang ibang x cube? Wala na. So, kung wala na, kopyahin na natin. So, we have 17 over 35 x cube. Next, sunod natin yung mga x squared. Meron pa ba? Sige nga, paki-simplify nga po nito. 102 over 35 minus 7 over 5. Ano pong sagot? 53 over 35. Positive po yun? Okay, then ang sunod natin, we have mga x. 2x. Sige nga po, paki-simplify nitong mga x. Huwag kalilimutan yung sign ha, baka makalimutan. Negative ano po? 209. Wait, parang iba yung sa Negative 139 over 35 po. Ayun, 139 over 35. Careful po sa mga signs natin ha. Sa exam natin, meron akong nakikitang nagkakamali na sa paglalagay ng signs. Next is, yung mga naubos na natin? Itong mga natitira, which is negative 2, 10, at negative 7. So, 10 minus 7, 3. Minus 2, we have 1. So, yan na po yung final answer natin. Ito na yung polynomial equation na hinahanap na magsasatisfy sa given data sets.
So checking, paano po malalaman kung tama nga ba yung nakuha natin? So by simply looking at the table, pili lang tayo ng sets of points. So we have 4 points, di ba? Si -5, -2, -1 at 6, 0 and 1, and 2 and 3. So try nga natin. Try natin i-substitute. So meron tayo ditong given na x is equal to 2. Try natin ilagay na x is equal to 2. 17/35 times 2 cubed plus 53/35 times 2 squared minus 139/35 times 2 plus 1. Sige nga po, ano pong sagot dito? 3 po, sir. 3. So tingnan nga natin sa table. So y is equal to 3. When x is equal to 2, y is equal to 3. So nasatisfy naman. Ano? Nagtugma naman. So ito na yung final answer natin. Tama yung ating na-solve na polynomial equation. So ganun lang yung paggamit ng Newton's divided difference. So any questions po regarding dito sa method na to? Gets po ba ng Wala lahat? naman po, sir. Gets naman po. Okay, madali lang ano, mas madali siya compared sa midterms na mga topic ano. So, be careful na lang when inputting it in their calculator, ano, yung mga sign, tsaka yung mga natatype natin. Baka mamaya iba pala yung natype. Okay? So, proceed tayo. Another example for Newton divided difference. So, let us say we are given these sets of data. Ano? So, we have 5 points. Okay? So, again. So, dito sa part na to, anong uunahin natin nga ulit? Tayo ay magagawa lang na Yan muna. po mga lines. Okay, mga linya ano. So ilan ang makukuha natin dito sa first divided difference? Kung 5 itong points na to, magiging 4. Laging -1 ang -1 yan. Ano? So dito sa una, masyado mahaba. Okay. So again, sa numerator, yan yung mga value ng y. Ang mauuna lagi, sundan yung linya, pababa. So we have 11.3 minus pataas, which is 25.2. Okay? Then sa denominator, again, we have yung x natin. Uunahin lagi, pababa. So we have -1 minus -2 or +2 na lang. Sige nga po, paki-calculator nga po nito. Ano po sagot dito? -139/10 po. Okay, -139/10 or 13.9. Ano, tama naman. Then, again, dito sa sunod, we have 2 minus 11.3 over 0 plus 1. Ano po sagot? Okay, -9.3. Sige nga, kayo nga magbigay dito ng numerator at denominator. Ano dito? -2.7 Minus 2. Denominator, 1 minus 0 po. 1 minus 0 equals ano? -4.7 po. Okay, -4.7. Oh, very good, nakikigets nyo. So dito ulit, -2.8 plus 2.7 over 2 minus 1. Ano po sagot dito? -0.1. -0.1 po. Okay. Next, second divided difference. So we have tatlo na y ang makukuha. Ba, lumiit na lumiit. Wait lang, ayusin ko lang. Again, anong numerator natin dito? Minus, okay, plus 13.9. Over, ano ang denominator?
0 Zero po. po. 0 plus 2 po. Okay, dito sa sunod, sige, simplify muna pala natin. Anong sagot? 2.3 po. 2.3. Dito, sa sunod, anong ating numerator? 54.7 plus Mine, 9.3. okay, plus 9.3. Sagot natin, denominator pala, 1 plus 1 po. Plus 1 po. then, ang sagot natin, 2.3 po. 2.3 uli. O, dito sa sunod, Negative 0.1 plus 4.7. 4.7 po. denominator, 2 minus 0. 0 po. okay, 2 minus 0. Ang sagot, 2.3 po. okay, 2.3 ulit. Ngayon, kapag ganito ang case, meron tayong shortcut. Hindi na natin kailangan ituloy-tuloy yan. Ang condition lang natin, ang condition na kailangan masatisfy para magamit yung shortcut, kailangan, di ba, ito ay y natin. Yung y natin, 3, tapos equal sila lahat. Okay? Dalawang condition ang kailangan masatisfy ha. Yung una, yung y natin dapat 3, tapos equal. Then yung isa pang condition natin, dapat si x merong 0. Okay po? Again, ang dalawang condition, yung y na 3 dapat equal, then meron tayong x na equal sa 0 para magamit si shortcut. So, paano natin magagamit yung shortcut? Kapag ganito na yung kuha natin, y tapos 3 sila equal pa, meron siyang quadratic equation. So, when we say quadratic equation, ano nga ba yung quadratic equation? F of x is equal to ax squared plus bx plus c. Okay po? So, ano tong 2.3 na to? Siya yung value ni a. Okay? Malinaw po. Ngayon, itong 2.3 na to na nag-equal, yung tatlo, hindi laging nasa second divided difference yan. Pwedeng nasa first, pwedeng nasa third, pwedeng nasa fourth. Basta ang kailangan lang ay 3 na y, tapos equal para magamit si shortcut. Tapos may x equals 0. So, ituloy natin. So, we have yung quadratic equation natin, f of x is equal to ax squared plus bx plus c, which is equal to, ito na pala, which is equal to f of x. Again, yung nakuha nating equal na y, which is 2.3, ay siya si a. Okay po? Then, we are going to use this point, 0 and 2, where x is equal to 2. When x is equal to 2, y is equal to 2. So, paano natin siya gagamitin? Isa-substitute natin. Di ba si f of x ay y? So, ang y natin, when x is equal to 0, y is equal to 2. Then, substitute. Ano si a? 2.3 times ano yung x? 0 squared plus b times 0 plus c. Okay? Simplify. 0 multiplied to any number or variable is equal to 0. So, c is equal to 2. So, may nakuha na tayong c, merong a. Ano lang nawawala? Si b. So, paano natin makukuha yung b? Again, punta ulit tayo dito sa table na to. Kukuha lang tayo ng maalin na point except na dito. Except dito. Okay? So, sabihin natin, ito ang pinili natin. Kasi, yung x, papalitan lang ng 1. So, yun lang yung imumultiply. Mas madali kung ito ang gagamitin natin. So, let's say when x is equal to 1, y is equal to negative 2.7. Tama ba? Negative 2.7. Substitute lang natin dun sa formula. So, we have negative ng quadratic equation. So, we have negative 2.7 equals, ang a natin, 2.3. Then, x natin, 1 squared. Plus, ang b natin, we have, ayun yung hinahanap pala. Then, ang x natin, 1.
plus ang C natin, 2. O, sige nga po, paki-solve nga po. Ano pong value ng B natin? -7. Okay, -7. So, ito, sa-substitute na lang natin ito sa quadratic equation. Ano? Then, ito na yung sagot natin. So, we have f of x is equal to 2.3x squared minus 7x plus 2. Ayan na po yung sagot natin. Ano? Malinaw po? So, checking. O, sige, i-checking natin kung tama nga ba ito. So, let's say, gamitin natin si 2 at negative 2.8. So, when x is equal to 2, solve natin yung f of x. So, f of x is equal to 2.3 2 squared minus 7 times 2 plus 2. O, ano pong sagot natin dito? Negative 2.8 po. Negative 2.8. Ano? So, checking to ha. Checking. So, nasatisfy natin yung data. Okay po? So, tama yung ating nakuhang polynomial equation. So, any questions po regarding sa shortcut? Wala? Wala naman po. Again, ako magtatanong. Again, kailan natin pwede gamitin yung shortcut? Ano yung condition na kailangan masatisfy? Kapag po Tatlo may given po yung y. sa x po, then pare-parehas. Okay. Kapag tatlo na yung y tapos equal sila, then yung x dapat may 0. Kasi kung walang 0 dito, paano natin i-eliminate si B or si C? Ano? Okay po? Kaya kailangan natin ng value ng x sa 0. So, yun yung shortcut. Proceed tayo kay Lagrange. Ano? So, balik muna tayo sa PowerPoint. So, tapos na tayo sa example na ito. Ito pong PowerPoint natin, tsaka yung whiteboard ay ipopost ko naman sa Google Classroom. Ano? Okay. So, Lagrange interpolation. So, ano yung similarities at difference ni Lagrange interpolation kay Newton's divided difference? So, ang similarities lang nila is, ang kinukuha nila is polynomial equation. So, ano yung difference? Di yung formula ng pagkuha. Ano? Doon lang sila magkaiba, yung formula ng pagkuha. Pero yung goal nila, parehas lang. To get a polynomial equation. Okay po? So again, parehas silang may given na sets of data ng x and y. Merong points yan. Minimum 2. Ano? Minimum na yung 2. Ano po? So, again, ganito yung itsura ng formula niyan. Ano? So, gamitin natin ulit sa example para mas madali kasing maintindihan kapag ginagamit natin ulit sa example. Ano? So, let's see. Lagrange interpolation. Use Lagrange interpolation to fit a polynomial for the data shown below. Again, ang hinahanap polynomial. Ano? Yung magsasatisfy sa given data sets. So, isolve ulit natin. Punta ulit tayo sa whiteboard. Ayan po. Ito po yung sets of data, yung given pa rin dun sa PowerPoint. So, we are given 4 points. Ano? So, we have 4 points. Then, pangalanan muna natin ang ating mga sets of x and y. Ano? So, let's say this is x0, x1, x2, and x3. Dito, y0, y1, y2, tsaka y3. Ngayon, yung paggawa ng formula ng Lagrange interpolation, madali lang to. Ano? Kahit hindi nyo sa ulo, magagawa nyo to. Paano? Si Lagrange interpolation, ang una nyong titingnan, si y. Ano? Yan ang una nyong titingnan, si y. Alin ang unang titingnan kay y? Yung nasa pinakataas, yung sa point 1. Ano? Which is negative 12.
Okay po. So, ilagay natin. So, f of x is equal to, o ilagay natin, ano yung y sub 0? Negative 12. Ano? Or sige, mamaya natin i-substitute. Ilagay muna natin yung formula pala. So, y sub 0. Ano? Then, we are going to multiply it by a fraction. So, ano yung nasa numerator niya tsaka sa denominator? Yung nasa numerator and denominator yan, nagko-compose siya ng puro x. Ano? X lang yung makikita natin sa fraction. Ngayon, anong ilalagay natin? Since y sub 0 ito, yung katapat niya, ano ba yung katapat ni y sub 0 sa x? Si x sub 0. Ano? Si x sub 0, hindi dapat makikita sa numerator. Ano? So, ang maiilagay natin dito, x, laging x muna. X minus x sub 1 times x minus x sub 2 times x minus x sub 3. So, yan yung numerator natin. Again, since y sub 0 ito, wala dapat si x sub 0 sa taas. Ano? Ngayon, pagdating sa denominator, actually, ito pa rin yun. Ano? Alin lang yung mababago? Itong x. Ano? Yung x, mapapalitan lang siya ng x sub 0. Then, kopya na ito. Ano? Okay po. So, we have x sub 0 minus x sub 1. X sub 0 minus x sub 2. X sub 0 minus x sub 3. Okay po. So, ilan ang gagawin natin ganito? Again, ito pala ay ang tinatawag na interpolation order. Ano po? So, ilang order of interpolation ang gagawin natin? Nakadepende yan sa points, kung ilang points ang given. Ilan ba yung given natin na points? 4, ano? So, dapat meron tayong 4 na ganito. So, ang una nating nalagay, y sub 0, diba? So, lalagyan pa natin ng plus. Yung sumunod naman, y sub 1. Ano? So, y sub 1. Oh, sa numerator, ano dapat yung hindi makikita sa numerator? X sub 1 po. Okay, x sub 1. So, again, x minus x sub 0, x minus x sub 2, then x minus x sub 3. So, kahit hindi na para basahin yung formula nasa PowerPoint, basta alam lang to, ano. So, dito sa baba, yung x magiging x sub 1. Then, kopya lang, ano. Next, since tapos na tayo kay y sub 0, y sub 1, y sub 2 naman. So, we have y sub 2 times, again, numerator natin, nagko-compose ng x. Ang mawawala dito ay x sub 2. So, we have x minus x sub 0, x minus x sub 1, x minus x sub 3. Then, sa baba, yung x magiging x sub 2. Then, kopya. Plus, anong sunod? Yung last one natin, we have y sub 3. Ang wala sa numerator, again, we have yung x sub 3 yung wala. Ano? So, x minus x sub 0, x minus x sub 1, x minus x sub 2. Then sa denominator, ano yung wala dito sa taas? Wala ang x sub 3. So, yun yung ipapalit natin kay x. Ano? So, ganito na yung formula natin. Ito na yung pagsosolve lang polynomial equation under this given set of data. So, any questions po regarding dito sa formula natin? Wala naman po, sir. Wala po. So, kung wala, substitution na lang yan. Ano, direct substitution lang yan. Ano, given naman tayo lahat yan except x Ano? So, f of x is equal to, anong y sub 0 natin? We have negative 12. Multiplied by, anong x sub 1 natin? We have 1. So, x minus 1,
x minus x sub 2 natin 3 times x minus x sub 3 natin 4. Then sa denominator natin, we have x sub 0 which is 0. Then kokopyahin lang, pinaltan lang yung x ng 0. Next, dito sa y sub 1, anong y sub 1 natin? We have 0. So, ilagay natin. Kung 0 to, at i-multiply din naman natin dito, 0 na to, di ba? So, kahit hindi na natin siya isulat, cancel na to. Kasi 0 na to eh. 0 multiplied to any number or variable is equal to 0. So, diretso na tayo kay y sub 2. Okay po, malinaw po doon. So, y sub 2. Ano si y sub 2 natin? We have 6. So, 6 times x minus x sub 0, we have 0. Then, x minus x sub 1 natin, 1. Then, x minus x sub 3 natin, 4. And then, denominator, ano x sub 2 natin? Or anong katapat ni 6? 3. Minus 0, 3 minus 1, 3 minus 4. Plus, anong ating y sub 3? Y sub 3 natin, 12. So, we are going to put 12 times, yung mga sa numerator? X minus x sub 0, 0. X sub 1, 1. X sub 2, 3. Then sa denominator natin, ano yung wala dito? 4. So, yun yung x natin. 4 minus, then kopya. 4 minus 1, 4 minus 3. Once na na-substitute na natin sila, isi-simplify na lang natin. So, isimplify natin. So, we have f of x is equal to, unahin natin yung mga denominator. Madali lang naman yung denominator eh. Now, so we have negative 1 times negative 3 times negative 4. Ang sagot dito, negative 12. So, negative 12 over negative 12, 1. So, 1 na. So, numerator na lang yung matitira. Okay po. O, dito sa kabila, we have 3. So, 3. 3 minus 1, 2. 3 minus 4, negative 1. So, 3 times 2 times negative 1, negative 6. So, negative 6. So, 6 over negative 6, we have negative 1. Okay po. So, dito naman sa kabila, we have 4 minus 0. So, 4. 4 minus 1, 3. 4 minus 3, 1. So, we have 4 times 3, 12 times 1, 12. So, 12 over 12, 1. So, yan na yung ating denominators. Na-cancel na. Okay po? Then, saka natin i-simplify itong nasa taas. Okay po? So, simplifying using FOIL method or unahin natin to. So, unahin natin yan. We have x squared minus 3x minus 1x. We have minus 4x. Then, plus 3. Multiplied by x minus 4. Okay po. Then, dito naman, we have minus 1 times x squared minus x, then 0, 0. So, x squared minus x lang itong dalawa. Times x minus 4. Then, we have dito, sa kabila, we have, since equal naman ito, dito sa nauna, ito na yun. So, kopya na lang. X squared minus x times x minus 3. So, further, i-simplify pa rin natin yan. So, f of x is equal to, mula dito. So, i-distribute natin si x tsaka si negative 4 dito. Simplifying it, ang sagot dito dapat ay x cubed minus 8x squared plus 19x minus 12. Ano po? Ito. Pag
dinistribute natin. Then, dito sa dalawa, we have x cubed minus 5x squared, then plus 4x. Ano? So, dito, we have x cubed minus 5x squared plus 4x. Tapos, i-distribute pa natin si negative 1. Ano? Distribute dito sa nakuha natin. So, we have negative x cubed plus 5x squared minus 4x. Okay po. Then, yung last natin, we have x cubed minus 4x squared plus 3x. Ano? So, since positive naman to, di ko kopyahin na lang natin. So, we have plus x cubed minus 4x squared plus 3x. Again, simplify. Pagsasamahin lang yung mga variables with the same exponent. Ano? So, unahin natin yung x cubed. So, x cubed minus x cubed, 0. Plus x cubed, x cubed. Ano? Next, yung ating x squared. So, we have negative 8x squared plus 5x squared. So, we have negative 3x squared. Negative 3x squared minus 4x squared. We have negative 7x squared. Yung x naman natin, ano yung mga x natin? We have 19x minus 4x is 15x. So, 15x plus 3x, we have 18x. Then, meron pa bang natitira? Ito na lang, negative 12. So, minus 12. So, ito na yung ating equation, yung polynomial equation na hinahanap. So, para ma-checking ulit, again, pag-checking, kukuha lang tayo ng set of points dito. Kahit isa lang, okay na. So, itry natin when x is equal to 4. So, when x is equal to 4, for checking na to ha, f of x is equal to, sige nga po, paki-compute nga po, 4 cubed minus 7 times 4 squared plus 18 times 4 minus 12. Ano pong ating f of x? 12 po, sir. 12. So, tumagmuha ba? 12. So, tama. Nasatisfy yung point natin dito sa given sa nakuha nating equation. Ano? So, when x is equal to 4, y is equal to 12. So, tama po. So, ganun lang yung pagkuha ng ating Lagrange interpolation. So, any questions po regarding sa method natin dito sa Lagrange interpolation? May tanong po ba? Wala naman po, sir. Malinaw naman. Okay. So, punta tayo kay inverse interpolation. Ano? So, inverse interpolation or also known as inverse Lagrange interpolation. Pinaikli lang yung tawag, inverse interpolation. Bakit inverse Lagrange interpolation ang tawag natin? Kasi kabaliktaran lang siya ni Lagrange interpolation. Kung ganito ang formula natin sa Lagrange interpolation, ang inverse natin babaliktarin lang natin. Yung nandito natin is x. Then yung nandito natin sa fraction, y. Ano? So, imbis na y sub 0, ito x sub 0. Then, y minus y sub 1 times y minus y sub 2 times y minus y sub 3. So, ganun lang yung inverse interpolation. So, gamitin natin yung given data dito as an example ulit. Ano? So, inverse interpolation. So, may question ako sa inyo. Sa tingin nyo ba yung ating makukuhang polynomial equation dito equal, kaparehas lang ng nakuha natin dito sa Lagrange interpolation? Ito rin ba kaya ang makukuha natin? Sa tingin nyo?
Anyone? Sa tingin nyo po, ito rin ba yung makukuha natin na equation? Tingin ko po, sir. Sa Parang, tingin. Ano po yon, Mr. Reniel? yes po, sir. Yes? Actually, hindi po. Bakit kaya hindi? Kasi ang mangyayari sa inverse interpolation, magiging f of y na siya. Ano? Imbis na f of x, kung sa Lagrange interpolation, f of y ang gagamitin natin. Ano? So, mababaliktad in terms of y tayo. Okay? So, so ang ilalagay natin again dito, imbis na y sub 0, x sub 0. Ano? So, labelan lang ulit natin to. Kabaliktaran lang yung makukuha. Ano? Again, inverse Lagrange interpolation. Yung mahabang tawag dito. Pinaikli lang, ginawa lang inverse interpolation. So, ang ibig sabihin ng inverse interpolation, kabaliktaran. Yung reverse ng Lagrange. Ano? So, y, in terms of y yung makukuha natin. So, f of y is equal to, again, anong titingnan natin? Yung nasa pinaka unang point. So, we have x sub 0 times sa numerator natin, since x sub 0 to, ang katapat niya, y sub 0, dapat sa numerator, walang y sub 0. Ano? So, y minus y1, y minus y2 times y minus y3. Then, saka natin ilalagay yung y0 dito sa y. Ano? Papalitan natin yung y ng y sub 0. Okay po? So, ilan po yung gagawin natin ng order of interpolation? Ilan po kaya? Kung meron na tayong isa, Apat ilan din pa? po. Okay, 4 Burden. din. Bakit kaya 4? Kasi ang ating points na given, 4. Ano? So, 1, 2, 3, 4. Okay po? So, kaya 4 ang gagawin natin ganito. So, plus, since tapos na tayo sa x sub 0, x sub 1 naman. So, numerator natin, we have y minus, ang x sub 1 to, ang katapat ng x sub 1, y sub 1, so walang y sub 1 sa numerator. Y sub 0, y minus y sub 2, y minus y sub 3. Then, sa denominator, since x sub 1 to, at wala dito yung y sub 1, yung y natin magiging y sub 1. Ano? Again, ito na po yung solution ng ating inverse interpolation, ha? So, y1 minus y2, y1 minus y3. Sunod, tapos na sa x1, x2 naman tayo. So, we have y minus y sub 0, y minus y sub 1, then y minus y sub 3, over y sub 2, since x sub 2 to, y sub 2 na to. Then, kopya lang. Pinaltan lang yung y ng y sub 2. Ano? Then, last one natin is x sub 3. Ano po? So, we have y minus y not or y minus y1, y minus y2. Then, denominator natin, we have, ano nasa denominator? Papalitan yung y ng katapat ng x3, which is y3. Then, kopya lang. Ano? Yan. Then, substitute na. Ano? So, f of y is equal to, ano, x sub 0 natin. So, we have 0. So, kung 0 to, at imumultiply din naman natin dito, wala na to, ano, cancel na. Okay po. So, proceed na tayo kay x1. So, ano ang x1 natin? x1 natin is 1. Ano? Then,
y minus y sub 0 natin. Ano y sub 0? Negative 12, so plus 12 na to. Then y minus y sub 2 ay 6. Then y minus y sub 3, which is 12. Okay po. Then sa denominator, anong katapat ni 1? 0. So 0, then kopya lang. Pinaltan lang yung y. Okay po. O, tapos na tayo dito kay x1. Kay x2 naman. Substitute ang x2 natin, 3. Numerator natin, y minus, anong y sub 0? 12. So, plus 12 ulit. Then, y1 natin, 0. So, y minus 0. Then, y minus y3 natin, 12. Then, denominator natin, we have, ang y2 natin, anong y2 natin? 6. Tapos, copy lang. Pinaltan lang ulit yung y ng 6. Ano? Plus, x3 natin, anong x3? 4. Then, equation natin sa numerator, since x3 to, ano yung x3? 4. Anong katapat ng 4? 12. Dapat yung 12 yung wala. Ano? So, y minus negative 12 or plus 12 na to. Then, y minus 0, y minus 6. Then, yung sa baba, yung katapat ni 4, si 12, siya na yung magiging y. Ano? So, 12 plus 12, 12 minus 0, 12 minus 6. Then we are going to simplify. Ano? So simplify. Simplifying this equation, makukuha natin dapat dito, f of y is equal to, ito, isi-simplify muna natin. We have, ang sagot dapat dito, y cubed minus 6y squared minus 144y plus 864 over 864. Ito yung una ha. Then, dito sa pangalawa, tingnan natin tong denominator. 6 plus 12, 18. Ito 6. Ito negative. Negative 6. Since negative to, magiging minus na. Ano? So, minus na dito. So, we have y cube. Ito ay sinimplify na ha. Y cube minus 144y over 216. Plus, ang ating simplified form dito ay y cubed plus 6y squared minus 72y over 432. Then again, same process lang ng sa Lagrange, pagsasamahin lang natin yung mga variables with the same exponent. Okay po? Ito, wag kakalimutan, i-distribute sa lahat ng terms under dito. Ano? So, ang final answer dapat natin dito is negative y cubed over 864 plus y squared over 144 plus y over 3. Y over 3? Bakit naging y cubed to? Sorry. Plus y over 3 plus 1. So, ito na po yung sagot natin. So, again, for checking, sige nga po, gawin nating 12 tong y. I-substitute natin tong 12 dito sa equation natin. Sige nga po, pa-calculator nga po. Ano pong sagot natin dito? Ako, anong nangyari? Ba't nagkaroon ng ano? Wait lang po, ayusin ko lang po. So again, ang ating nakuhang equation dito ay negative y cubed over 864 plus y squared over 144 plus y over 3 plus 1. Sige nga po, i-substitute natin tong y na 12
dito sa equation nating nakuha? Four po, sir. 4. So, tumugma ba? Tumugma. Tumagma, ano? So, tama na po yung nakuha nating equation. Fine, ito na yung ating final answer. So, any questions po regarding sa inverse interpolation? Wala naman po, sir. Wala, ano? Kaparehas lang siya ni Lagrange interpolation. Binaliktad lang, ano? Imbis na y ito, x to. Imbis na yung nasa fraction ay x, y. Okay po? So, another example for inverse interpolation. May iniba lang dito sa problem, ano? Sabihin natin, use inverse interpolation and find out the value of x when y is 15. Nagkaroon tayo dito ng value ni y. Ngayon, kapag ganito, mas madali tayong masosolve yung problem kapag ganito yung questions. Bakit? Tingnan natin. Ano? So, again, ang ating kinukuha? F of y. Ano? So, f of y natin, so, isa-substitute na agad natin, ha? Again, ilan ang ating order of interpolation dito? 4 Four po. po. Okay, 4. So, anong uunahin natin dito? Anong ilalagay? 12 po. 5 5. po. Okay. Si x sub 0, ano? Or 5. So, 5 times sa numerator natin, anong katapat ni 5? 12. Ano? So, wala dapat si 12. So, we have y minus 13 times y minus 14 times y minus 16. Ano? Then, sa denominator natin, ano yung katapat ni 5? 12. Yun yung y. So, 12 minus 13, 12 minus 14, and 12 minus 16. So, bago ipagpatuloy, ano ali ang hinahanap natin? Ang hinahanap natin ay value ni x when y is 15. Ano? When y is 15. Ito yung meron tayong given na value ni y. So, ito, isa-substitute na agad natin dito. Ano? So, hindi na equation yung makukuha natin. Ang makukuha na agad natin, yung value. Ano? So, 15 minus 13, 15 minus 14, 15 minus 16. Plus, again, since 4 ang ating points, dapat 4 din yung order of interpolation natin. So, tapos na tayo kay 5. Done na to. Kay 6 naman. So, 6 times, di ba, y minus yan? Again, given si y. So, we have 15 minus, ano yung katapat ni 6? 13. So, wala dapat yung 13 sa numerator. So, 15 minus 12, 15 minus 14, and 15 minus 16. Then, saka natin ilalagay yung katapat ni 6, which is 13. So, 13 minus 12, 13 minus 14, and 13 minus 16. Pangatlo, tapos na tayo kay 6, kay 9 naman. 9, fraction natin, given ang y, 15, substitute na agad. So, 15 minus, anong katapat ni 9? 14. So, ito ang wala sa numerator. So, 15 minus 12, 15 minus 13, and 15 minus 16. Then, sa denominator natin, saka natin ilalagay si 14. 14 minus 12, 14 minus 13, 14 minus 16. Then, tapos na tayo kay 9. Last one natin, 11. Sa numerator natin, ano ang katapat ni 11? 16. So, dapat si 16, wala dito sa numerator. So, y, given ang y, so 15 minus 12, 15 minus 13, 15 minus 14. Then, dito natin ilalagay si 16. Papalitan natin si 15.
So, ito na po. So, ano po sagot natin sa f of y? Sige nga po, paki-calculate nga po. 11.5 po. Okay, 11.5. So, yan na yung value ni x when y is 15. Ito na po yung sagot. So, ito, yung ganitong klaseng problem, hindi lang kay inverse interpolation pwede mangyari. Pwede rin itong mangyari kay Lagrange interpolation at kay Newton's divided difference. Ano? Kapag kay Lagrange interpolation, di dapat ang given sa Lagrange interpolation ay si x. Ano? Ang hahanapin na value ay si y. Okay po? Then, kapag kay Newton divided difference, actually, itong ganitong formulang to, madali siya kay inverse kapag ganito ang problem, madali siya kay inverse at kay Lagrange. Kay Newton's nga lang, kay Newton's divided difference, since madali din naman ano, yun nga lang, kailangan muna nating kumuha ng ating equation. Kasi saan natin yan isa-substitute? Kung ganito naman, dito pa natin isa-substitute. Ano? Sa general form. Ano? So, kukuha muna tayo ng ganito bago natin mailagay yung value ni x. Okay po? So, any questions po regarding dito sa ating topic which is interpolation? Wala po, sir. Wala. Sigurado po, wala na pong tanong. So, kung wala po, sino yung mga humabol na absent kanina? Lima ko lang po. Present po, sir. Damakulangan. Si Damakulangan lang po ba? Valderrama, Barcelos, Mendoza, Rivera, tsaka Sanchez, wala. Sir, nandito po. Pasensya po at nawalan po ang data. Yung apat, Valderrama, Barcelona, Sir, Barcelona. nandito po. Sino yun nandito? Valderrama po. Barcelos, Rivera, tsaka Sanchez. Wala. So, silang tatlo, hihingan ko ng excuse letter ha. Pakisabi na lang po dun sa tatlo na magbibigay sa akin excuse letter next meeting. Ano? So, thank you for attending. Kung wala na po Sir, kayong present tanong, po. Pero, Rivera. Okay, sige, yes Rivera. po. Di yung dalawa, ano? Pakisabi dun sa Si dalawa. Valderrama po, sir, and Barcelos ay may chat po sa chat box. Barcelos. Nasaan si Barcelos ngayon dito? Barcelos, nandito ka. Wala ata. Wala. So, hindi absent kung wala dito ngayon. So, yun lang. Kung wala kayong questions, pwede na kayong mag-leave